Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga oras na ito, ang ating paksa na pag-usapan ay ang usulus sunnah ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Na ito ang aqidah, paniniwala o saligan ng paniniwala mula kay Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. At ang ating paksa ngayon ay ang kanyang sinabi, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khasla lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadr khairihi wa syarrihi wa tasdiqu bil ahadith fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa tasdiq wal imanu biha. Okay, sa ano na ito, sa salita na ito na sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ay kanyang sinabi na kabilang sa akida o saligan ng akida o paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na ito ay nararapat at sino man ang iwan niya ang isa man sa mga katangian nito, lam yakbalha, hindi na tinanggap at hindi na pinaniwalaan, lam yakun min ahliha. Ibig sabihin, itong babagitin ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ay ito yung saligan, paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na sino man ang iwan niya, ang isa man sa mga katangian nito ay hindi niya tinanggap, hindi niya pinaniwalaan, ay tunay na hindi siya kabilang dito. At dalawa ibig sabihin na hindi siya kabilang dito. Maaring siya ay dahil sa hindi niya pinaniwalaan ang bagay nito, kung ito ay isa sa mga saligan ng paniniwala, ay maaring siya ay lumabas sa Islam. Halimbawa, hindi naniwala ng qadr. Hindi siya naniniwala sa qadr. So, hindi siya kabilang sa Islam. Ganun din kung halimbawa ang kanyang mga paniniwala ay paniniwala na ito ay paniniwala ng ahlul bid'ah. So, ito ay siya ay mabibilang sa mga ahlul bid'ah. Hindi siya kabilang sa tinatawag na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dito kanyang sinabi, ang pinakauna rito, narapat na malaman natin ito. Ang pinakaunang sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ay kanyang sinabi na al-imanu bil qadr khairihi wa syarrihi. Ang paniwalaan, ang paniniwala sa qadr itinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi. Ito man ay mabuti o masama. At dapat dito ay kanyang sinabi na wat tasdiqu bil ahadith fihi. At dapat napatutuhanan natin ang mga hadith na nabanggit patungkol sa qadr at paniwalaan natin ang mga bagay patungkol dito. At ganoon din ang kanyang sinabi na la yuqalu lima wala kaifa. At hindi nararapat na tanungin natin kung bakit ito tayo ay magtanong pa. Kung bakit ito ay tinadhana ni Allah, bakit ganito ang ipinasulat ni Allah. Innama huwa tasdiq wal imanu biha. Ngunit dapat na ito ay patutuhanan natin kapag mayroong dalil sa Quran, sa Sunnah, at ito ay paniwalaan natin sa ating puso. Dahil ito ay paniniwala at ito ay ghaib. Tandaan natin na ang qadr ay ito ay ilmul ghaib. Ilmul ghaib, lingid na kaalaman. Kaya makikita natin na ipinapaliwanag ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na kapag ito ay patungkol sa paniniwala ng ilmul ghaib ay nararapat na paniwalaan natin base sa dalil mula sa Quran, mula sa Sunnah at sa pagkakaunawa ng mga salafus salih. At dito makikita natin na mayroong tinatawag na apat na napapaloob sa paniniwala sa qadr. Apat na napapaloob sa paniniwala sa qadr. Una-una rito ay yung tinatawag na al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala ay alam niya ang tinatawag na mangyayari sa lahat. Lahat ng bagay ay mangyayari sa kanyang mga nilikha. Lahat ilmul ghaib at mga ligid na kaalaman, yan ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang mangyayari, ano man ang dapat na mangyari, at ano mang hindi mangyayari, lahat ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng bagay, lahat ng nilikha niya, lahat ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lingid na kaalaman o hindi lingid na kaalaman, yan ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa,
ay ang tinatawag na al-mashi'a. Ito ay tinatawag na kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mangyari ang anumang bagay maliban sa ito ay pahintulutan niya dahil siya ang tagapaglikha. Pangatlo ay yung pagkalika. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. At yan ay napakalinaw sa ibang mga talata na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sabi na, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Katotohanan na lahat ng bagay ay nilikha namin sa pamamagitan ng qadar o tadhana. Khaliqu kulli shay, siya ang lumikha sa lahat ng bagay. At pangatlo o pang-apat ay ang kitaba. Ang kitaba o ang pagsulat na kung saan ito ay sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na 50,000 years bago niya nilikha ang langit at lupa ay ipinasulat niya ang lahat ng mga mangyayari at ang kanyang mga nilikha at ang kanyang mangyayari hanggang sa araw ng paghukom. So meron tayong apat na napapaloob sa paniniwala sa tinatawag na paniniwala sa qadar. Una-una rito ay yung tinatawag na kaalaman. Alam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay. Pangalawa ay yung masyiah. Walang mangyayari maliban sa pahintulot ni Allah. Yan ay kakayahan ni Allah dahil siya tagapaglikha. At yung pagkalika dahil siya ang tanging tagapaglikha. At pang-apat ay yung tinatawag na al-kitabah na isinulat niya ang tinatawag. Hindi lahat ng kaalaman niya dahil malawak. Subhanahu. Walang hanggan ang kaalaman ni Allah. Pinasulat niya ang ibang kaalaman niya. Ang mangyayari sa kanyang mga nilikha hanggang sa araw ng paghukom, yan ay pinasulat at yan ay nakalagay sa Lawhil Mahfuz na yan ay hindi mababago. At yan ay tinatawag na apat na dapat malaman natin ang bagay na yon. Ito ay tinatawag na mga basic na paniniwala sa qadr. Ngayon, maaring ang tao ay sabihin niya na bakit ba, ibig sabihin ay ang Allah kapag ang tao ay namatay na hindi siya mananampalataya, ibig sabihin ito ay kagustuhan ni Allah. Dapat nating malaman, sinabi ni Allah, na وَمَا كُنَّا مُكَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Sinabi ni Allah na hindi kami magpaparusa maliban na lamang na kami nagpadala ng propeta sa mga tao. So ibig sabihin, makatarungan ang dakilang tagapaglikha. Hindi siya magpaparusa sa mga tao maliban na siya ay nagpadala sa kanila ng mga propeta bilang paalala sa kanila, Ngayon, tayo ay meron tayong tinatawag na pagpapasya. So, kada isa sa atin, lahat tayo binigyan ni Allah ng pagpapasya. Alam ni Allah ang gagawin ng isang tao. Kaya ito ay pinasulat niya. Halimbawa, si Abu Jahal. Si Abu Jahal, alam ni Allah ang gagawin niya. Kaya ito ay pinasulat niya at yun ay tinatawag na qadr. Dahil yun ay pinili niya. At binigyan siya ng tinatawag na pagpapasya. Kaya ipinadala sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi sa kanya, pinaliwanag sa kanya ang Islam. So, naging makatarungan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay nagpadala ng kanyang mga sugo. Dahil kung hindi, ay sinabi niya na hindi siya magpaparusa sa mga tao na hindi dumating sa kanila ang mensahe ng Islam. So, yun ay tinatawag na napakahalagang bagay na dapat nating malaman. Parang sa atin ay, sa Islam ay dapat na gawin natin kung ano makakatulong sa atin. Hindi sapat na tinatawag na ang paniniwala sa qadr, kundi gawin natin kung ano makakatulong sa atin dahil yan ang turo sa atin ng relihiyong Islam. Okay. Ngayon, sabi dito, kabilang sa sinabi niya, pagkatapos ay sinabi niya yung tinatawag na wat tasdiqu bil ahadithi fihi. At ibig sabihin ay kinakailangan na patutuhanan natin ang mga nabanggit na hadith patungkol dito. Mga hadith patungkol sa qadr ay narapat na ito ay paniwalaan natin. Ganon din na sinabi niya na wal imanu biha ay dapat natin ito paniwalaan sa ating mga puso. At ganon din na sinabi niya na hindi narapat na tayo ay magtanong pa sa tinatawag na mga gawain, mga bagay patungkol sa qadr. Kung bakit ganito, bakit ganoon. Dahil ito ay lingid na kaalaman. Okay, ngayon, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi magiging mananampalataya, fala wa rabbika, siya sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala na la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Kapag ang mga tao ay sila ay nagkaroon ng hindi pagkakunawaan, ay
at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng hatol at hindi nila tinanggap, ay hindi sila tunay na mananampalataya. Dapat kung ano ang hatol ni Allah at hatol ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay hatol mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat na ito ay tinatawag na paniwalaan nila, tanggapin nila. Sabi dito na, thumma la yajiduna fi anfusihim haraj. Na wala silang mararamdaman na anumang pagsisisi o anumang pag-aalilangan sa batas ni Allah, na ito ang Quran. At ito yung ang batas ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ang Quran. Dahil ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sinasabi niya, wa yusallimu taslima. Ibig sabihin ay wa yusallimu taslima ay tinatawag na tanggap nila ng buong buo ang anumang tinatawag na bagay na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pagkatapos ay meron tayong merong sunod na sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, na sinabi na, وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغْهُ أَقْلُهُ فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له. Okay, dito naman sa yung tinatawag na at-taslim wal iman bima jaa fi sunnah. Ibig sabihin ay yung tinatawag na pagsuko natin, paniniwala natin ng buong buo ang anumang bagay na paniniwala na dinala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sunnah. Ito ay sinabi na sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, na sino man ang hindi niya malaman ang tafsir, ang kahulugan ng hadith. Dahil ito ay hadith sa mga bagay na mga ilmul ghaib, mga lingid na kaalaman. At hindi ito ibig sabihin nararating ng kanyang isipan, itong mga hadith na ito, dahil ito ay lingid na kaalaman. Ay sapat na ito sa kanya. Hindi obligado sa kanya na magpalalim pa. فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ. At anong obligado sa iyo kapag may nabanggit na mga hadith, katulad ng parusa sa libingan, katulad ng tinatawag na yung biyaya sa libingan, katulad ng kapag ang isang tao ay nasa sinapupunan ng kanyang ina, ay dumarating sa kanya anghel sa pang 100 pagkatapos ng 40 ibig sabihin 80 okay, 120 120 days ay darating sa kanya yung tinatawag na anghel, at pagkatapos ay sabihin sa kanya na isusulat sa kanya yung ang kanyang edad, yung kanyang biyaya, tapos yung kanyang magiging qadr, kung siya ay magiging masaya sa paraiso o kung siya ay paparusahan sa impyerno. So dito, katulad ng pagkakita ng mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. So lahat ng ito ay pinag-usapan dito ay lingid na kaalaman. So dito ang turo sa atin ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, turo sa atin ng Islam at paniniwala, ang saligan ng paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, katulad ng sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, ay paniwalaan natin at isuko natin ang ating sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hadith na ito. Tanggapin natin ito ng buong buo kung hindi man natin maintindihan. Dahil ito ay lingid na kaalaman. Lingid na kaalaman. So ang dapat ay yung tinatawag na ito ay tanggapin natin. Bakit? Maraming mga tao, yan ay ayon kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sa kanyang pag-aaral, sabi niya, ay isa sa pinakamalaking bagay na pagkaligaw ng mga tao ay ang kanilang tinatawag na, ang kanilang pag-iwan, yung tinatawag na pag-iwan sa Quran, Sunnah at sa pananaw ng mga sahaba. Dahil dito, makikita natin, maraming mga naligaw. Dahil sa may yung tinatawag ng mga ghaib, mga lingid na kaalaman sa mga hadith patungkol sa mga lingid, tulad ng qadar, tulad ng sa libingan, tulad ng sa sinapupunan, mga ganyan, lingid na kaalaman, hindi natin pwedeng panghimasukan yan dahil yan ay lingid na kaalaman, hindi natin nakita. So dahil dito ay sapat na sa atin na paniwalaan natin, patutuhanan natin ang hadith, dahil ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha. Hindi siya nagsasalita ng kanyang sarili lamang.
kundi ito ay wahy, revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ka sabi niya, wa mithlu hadithi sadiq al-masduq. Katulad ng sa hadith, saan yung hadith sadiq al-masduq? Yun, yung tinatawag na ang isa sa inyo ay nilikha ay sa tinatawag na loob ng 40 araw, pagkatapos magiging alakam, tapos magiging mudga, pagkatapos ay darating sa kanya yung anghel at isusulat sa kanya yung tinatawag na kanyang biyaya, kanyang gagawin, mga gawain niya, yung buhay niya, at saka yung kanyang tinatawag na kahahantungan. So dito, ay lingid dito ng kaalaman. So ano ang utos sa atin ng Islam? Ano ang saligan dito ng Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ito ay tasdik wal imanu biha. Ibig sabihin ay patutuhanan natin ang hadith, paniwalaan natin sa ating mga puso ang mga nabanggit na ito. Dahil ito ay nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganon din na kanyang sinabi, wa mithlu ma kana mithluhu fil qadr. Ganon din sa qadr. Yung pagsulat, yung tinatawag na tawag dito, wa mithlu ahadithir ru'ya kulliha. At ganon din yung hadith patungkol sa pagkita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay nabanggit sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbahum kama yarawna al-qamara laylatal badr. Ibig sabihin ay sa kabilang buhay ay makikita ng mananampalataya ang kanilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At itong pinakamalaking biyaya na ibibigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, ang makita nila si Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay lingid na kaalaman, pero ito ay nabanggit sa hadith, kaya dapat na ito ay patutuhanan natin at paniwalaan natin sa ating mga puso na makikita natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng parang yung tinatawag na yung buwan na napakalinaw na nakikita mo ang tinatawag na buwan sa Laylatul Badr. Okay? So yan ay tinatawag na napakalinaw na makikita ng mga taong mananampalataya ang kanilang tagapaglikha. So katulad yan ay lingid na kaalaman at ang narapat sa mga bagay na yan ay yung tinatawag na ang at-tasdik wal imanu biha. Ibig sabihin patutuhanan mo ang hadith at yung tinatawag na paniwalaan mo sa iyong puso ang mga nabanggit na hadith na ito. Wa in nabata anil asma'i wastawhasha minha al-mustami'. Sabi dito ay kahit na ibig sabihin ay maaring ito ay hindi bago sa iyong pandinig at maaring bago sa iyong tinatawag na pagkarinig mo dito ay bago. So ito ay sa iyong pananaw ay bago ito. Kahit na bago ito ay dapat mong paniwalaan at dapat mo itong patutuhanan dahil ito ay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma alaykal imanu biha. Ang obligado sa iyo ay paniwalaan mo ito. Paniniwala dahil ito ay lingid na kaalaman. Wala yarudda minha harfan wahidan wa ghayriha min al-ahadith al-ma'thurat an thiqat. At sinabi dito at hindi narapat na hindi tanggapin ang anumang mga hadith mula sa tinatawag na mga lingid na kaalaman na ito na mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam wa ghayriha min al-ahadith at ganoon din sa ibang mga hadith patungkol sa mga lingid na kaalaman mula sa sunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay nanggaling sa tinatawag ng mga mapagkakatiwalaan. Ibig sabihin ay katulad ng hadith ni Imam Bukhari, Imam Muslim at iba pang mga muhaddithin na kung saan ito ay itinama ng mga ulama, sinabi nila ito ay tamang hadith, ito ay mutawatir o kaya ito ay hindi ba mutawatir pero ito ay sahih, tama na hadith. Kapag ito ay tamang hadith na rapat na yung tinatawag na tasdiq wal imanu biha. Yun ang tinatawag na patutuhanan natin ang hadith at yung tinatawag na paniwalaan natin ang hadith dahil ito ay nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi narapat na ito ay tanungin natin o magpalalim tayo dahil sa tinatawag na ito ay lingid na kaalaman. At marami naligaw dahil sa inuna nila yung kaisipan nila, lalo sa mga lingid na kaalaman katulad ng isang tinatawag na ligaw na Asy'ariyah na si Aminullah na kanyang sinasabi na walang parusa sa libingan. Dahil sa sabi niya kung ihukay natin ang libingan ay wala naman tayong makikita na apoy dito na pinaparusahan ng mga tao dito. Subhanallah. Ibig sabihin ay kanyang sinasabi na pinapasinungalingan niya ang mga hadith na napakaraming hadith na nabanggit na merong parusa sa libingan, merong biyaya sa libingan. Yan ay dapat na malaman natin. Tingnan mo. Ito ay akida na mula kay Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Na kabilang sa 4 na imma.
Na halos sila ay isa ang kanilang akida. Sila ay isa ang kanilang pananaw. Kaya dapat na ito ay malaman natin, isabuhay natin at ibahagi natin. Na ito ang kapag patungkol sa mga hadith, sa tinatawag na lingid na kaalaman sa akida, lalo na sa mga tinatawag na katulad ng parusa sa libingan, katulad ng qadar at iba pang mga patungkol sa mga lingid na kaalaman, ay hindi nararapat na ito ay tinatawag na sabihin natin na ito ay hadith na hindi katanggap-tanggap. Bagkus dapat ay patutuhanan natin at tanggapin natin, paniwalaan natin ang mga hadith na ito dahil ito ay lingid na kaalaman at ito ay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po ang ating pag-aaral sa araw na ito. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa mga oras na ito. At hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang patuloy na patnubayan at gabayan. Ganun din na tayo ay mabilang sa mga manampalataya na kung saan dumating sa kanilang hadith at tinanggap nila ito ng buong buo katulad ng paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah at nawa ay ito ay maisabuhay natin, maibahagi natin at ito ay tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po muli ay bumabati sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.